Good day everyone! Ako si Angel, ang inyong likod, Rai TV. So, video ko na naman ngayon na ibabagi ko na naman sa inyo ang aking tungkol mula sa katanungan ng isa nating taga-subaybay. Kaya shout out po sa iyo. Sana ang interpretasyon na ito ang sagot sa iyong katanungan at para na din sa inyo dyan na may katulad sa panaginip na ito. Paalala ko lamang lagi na ito ay isang general interpretation. Kaya unawain nyo at tingnan mabuti ang mga nangyayari sa inyong buhay ngayon at gamitin ang inyong sariling intuition at mag-connect directly sa mga impormasyon na maaaring ibabahagi ko. At kung ito ay nag-resonate, bawat isa sa inyo, please leave us sa comment at huwag natin kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para may update ka lagi. May hindi pa nakapag-follow sa aking Facebook page, i-follow nyo na po, Dry TV at i-share nyo na din. Maraming salamat. Ang pagkakaroon mo ng panaginip tungkol sa ikaw ay natuklaw ng isang gray na cobra, madalas ito ay nagsymbolize sa nararamdaman ng kalungkutan, kataksilan, or pagiging threatened ng isang tao sa iyong buhay, representing sa sense of being beaten by a toxic criticism or betrayal. Ito din ay nagrepresent sa nararamdaman na pagiging trap or ang pagkakaroon ng isang or maaaring pagkakaroon mo na maaaring haharap ka sa isang pagsubok or di kaya'y ang pangangailangan para sa transformation with the bite. Sometimes ito din ay nagrepresent sa sakit na pero hindi naman kailangan ng steps para sa iyong personal growth. At ang mga specific na kahulugan ay nakadepende lamang ito sa iyong nararamdaman sa panaginip at sa iyong real life relationship. At isa nga dito sa mga common interpretation ng iyong panaginip ay betrayal or harm, yung kataksilan o pagtataksil. Ang kagat ay maaaring nagrepresent sa nararamdaman na pagiging harm ng isang tao by someone or maaaring nakaramdam ka na pinapahamak ka ng isang tao na maaaring pinagkatiwalaan mo noon either through a malicious words or actions. Ang panaginip ay maaaring nagtuturo sa iyong nararamdaman na pagiging unable or walang kakayahan na depensahan ang sarili mula sa mga perceived threat sa iyong waking life. Ang ahas sa panaginip ay maaari din nagrepresent ng isang toxic person at ang pagkagat can signify na ang negative impact ng tao na ito sa iyo. At kung sa panaginip ay nagkakataon na pinapuluputan ka ng ahas, it might represent na isang toxic situation or relationship na maaaring makaramdam ka or that makes you feel trapped. At kapag ikaw ay takot na takot, ang snake bite can also symbolize ng isang masakit but necessary step sa iyong personal transformation or healing. It can signify sa pangangailangan na harapin ang mga bagay para mag-move forward. Maaari din na ang panaginip ay isang sign ng mga unresolved issues o mga pagsubok na kailangan mo nang i-address. At paano mo i-interpret ang iyong panaginip? Ay mag-reflect ka sa iyong nararamdaman. I-consider mo kung ano yung nararamdaman mo or paano yung nararamdaman mo during your dream. Kung ikaw ba ay takot, ikaw ba ay helpless, or ikaw ba ay galit. Ang iyong emotions are the key part para sa iyong interpretation. At itanong mo sa iyong sarili, sa iyong waking life, kung ano yung nagkapagpadama sa iyo na pagiging threatened or trap o di kaya criticize. At i-consider mo rin ang kagat. Isipin mo sa iyong buhay kung saan na pakiramdam mo, saan na masakit or sa yung attack or ang wound, whether sa iyong emotional ba or sa iyong physical. Tingnan mo din ang wake-up call, ang panaginip, maybe subconscious call na mag-action ka at hinihikayat ka na harapin ang mga issue at mag-set ka ng boundaries o di kaya tanggalin ang mga toxicity sa iyong buhay.
Sana nagustuhan nyo ang dream interpretation na binahagi ko sa inyo ngayon at makibahagi din sa inyong mga opinion at katanungan sa pamamagitan ng pagkomento sa baba. At kung ikaw ay bago pa lang sa akin channel, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para maging updated ka lagi. At hindi pa nagpag-follow sa aking Facebook page, i-follow nyo na po Dray TV at i-share nyo na din. Maraming salamat hanggang sa muli. Paalam.